All right, shall we all stand please and turn our Bibles as a good song? Amen? Lahat po ng narinig po natin ngayon ay napaganda mula sa presentation at sa lahat po ng testimonies narinig natin mula sa mga fathers. That's great, great. At ako'y nagpapasalamat na mayroong mga fathers na talagang tinatanggap nila na talagang may ginawa ang kanilang mga asawa, ang mga mothers sa buhay po nila. Alright? In the book of 1 Samuel, chapter 1, we will be reading the whole chapter, mga kapatid. Pero lalaktawan na lamang po natin yung iba. Meron lamang po akong ilang bibigyan ng pansin dito. You know, alam nyo, nagtuturo po ako sa every Thursday night, pagkatapos ng service po doon sa Ramos, ay meron po akong preacher and teachers class. At lagi ko po tinuturo sa kanila ang napakasimpleng pag-organize ng outline. It's about exposition. So, pipili ka lamang sa isang kwento na gusto mong expose. You see? At ngayong umaga ay meron po ako ditong bibigay sa inyo sa isang kwento patungkol kay Hannah, you know, from the book of 1 Samuel. Now, you will notice, mga kapatid, ang 1 Samuel, listen everybody, para makuha niyo po, ang 1 Samuel ay meron po ditong tatlong patriarchs na kinikilala, mga kapatid, sa book of 1 Samuel. And number 1 is Samuel. Number 2 is King Saul, the first king of Israel. Okay? Can you remember him? Or the third one is David. Okay? Ito pong tatlong ito ay kilalang-kilala po ito na ito po ay nandito sa 1 Samuel. Diyan po lahat nagsimula at diyan sila na-expose. Diyan po nakilala po sila ng mabuti. But lahat po, makikita niyo po yan, nagsimula ang kwento, binuksan ang aklat sa pamamagitan ng babae. See? So, mamaya, bibigyan ko po ng diin po yan mamaya. Makikita niyo po na ang kwento, lahat ay nagpatuloy na yan, ng kasaysayan ng mga patriarchs nito sa pamamagitan ng isang kwento ng babae. Alright? So let's try to take a look in chapter 1 of the book of 1 Samuel, beginning from verse number 1 down to verse number 3. Pero ang buong kwento, mga kapatid, ay buong isang chapter, sasabihin ko po sa inyo. Are you with me now? 1 Samuel. Now there was a certain man of Ramathaim Sophim. Kung mababanggit niyo po yan, mabilisan ng 10 beses, may regalo kayo sa akin. Rema Taim Zophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Toho, the son of Zoph, and an Ephrathite. And he had 2 wives. Baka nalito kayo sa mga pangalan doon, mga kapatid, kung kani-kanino nyo maibigay yung 2 wives. Okay? Kay Elkanah po yun. Alright? Hindi po doon kay Rema Taim Zophim. Okay? Alright. So, si Elkanah ay may 2 wives. The name of the one was Hannah. And the name of the other, Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. Mamaya itutuloy po natin ang kwento at gusto ko lamang pong bigyan ng pansin dito ang buhay po ni Hannah. May matutunan po tayo rito at may mga bagay na dapat po tayong i-appreciate sa mga mothers. Okay? Alright, let's bow our heads. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga salita niyong nahayag ngayon. Please, give me the voice and remind me of the words that you want me to say, O God. Sa lahat po ay nakasalalay po sa inyo, hindi po sa akin. Ayoko po na tumayo ako rito
na sasabihin ko ang tungkol sa akin, kundi wala pong iba kundi tungkol sa inyo, O Diyos. So make me a blessing to your people, especially po sa mga mothers na naririto ngayon. Samantalang ito po ang kaarawan ng mga mothers na dapat po naming i-honor sa araw na ito. Salamat po at pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, katulad ng sinabi ko po mga kapatid, ang talata, ang Book of Samuel ay makikita niyo po rito ang mga patriarchs. Ano? Dito makikita niyo sa King Saul, the first king of Israel, and also Samuel, and the prophet of God, and also King David. But lahat po yan ay nagsimula, mga kapatid, the book was opened in the life of a woman. Okay? Ang sabi ng kasabihan, mga kapatid, pagka ang Diyos may special na gagawin, no, ay ginagamit niya ang mga lalaki. Pero pag may super special na gagawin, ang gagamitin niya ay mga babae. Naalala niyo po ba, mga kapatid, kung paano nagkaroon ng Moses? Dahilan sa isang babaeng si Jochebed. Alright? Naalala niyo kung paano dumaan ang lineage ni David? Kanino nagsimula? Kay Ruth. Okay? Naalala niyo yung preservation doon sa panahon na kung saan ay i-annihilate, tatapusin ang buong lahi ng mga Hudyo. Sino ang nakialam? Esther. You see, naalala niyo po ba, mga kapatid, kung paano lumabas ang ating tagapagligtas ng Panginoong Kristo? Sino ang ginamit? Mary. So you understand that? Alam niyo lahat, sabi nga ng isang I like the nakita ko lamang po yung article na ito. Sabi niya, lahat ng buhay ko ay nagsimula sa babae. Ang first room ko ay yung aking mother's womb. Yeah, doon nagsimula. Ang unang kwarto ko ay yung sinapupunan ng aking ina. Ang unang-unang restaurant ko ay yung breast ng aking ina. Ang unang-unang restroom ko ay yung lap ng aking ina. Ang unang-unang teacher ko ay ang aking ina. You understand? Did you get that? That's true, mga kapatid. And ang totoo niyan, sa panahon, sabi niya, ang unang-unang sasakyan ko ay likod ng aking ina. Ang unang-unang thermometer ko ay daliri ng aking ina. At sa totoo lang, mga kapatid, yung katapusan ng buhay, ang huling-huli, kung isa man ang mauuna, yung anak, ang nandoon ay yung kanyang ina. So, napakalaki ho ang papel, napakadakila ang papel, ang role ng ina sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan nyo, kayong mga nanay na nandito, may nanay pa rin kayo. Wala ho na lumabas dito na tao na hindi po nanggaling sa nanay. Lahat po tayo ay merong nanay. Kaya salamat sa Panginoon. Maliwanag po na ang Biblia ay nagbibigay po pugay sa nanay. So what we have in this story, brethren, is Hannah. At si Hannah ay siya ang asawa ni Elkanah na mahal po siya ni Elkanah. Kaya lang, makikita niyo po, mga kapatid, na si Elkanah ay meron po siyang problema. Kaya nga po, matatagpuan po natin dito ang una sa lahat. Ano? Ang nanay ay meron po laging problema. Alright? Now, ulitin ko po, baka hindi niyo gaanong narinig. Ang nanay ay merong laging problema. Huwag ho kayong magtataka kung kayo'y isang ina na wala kayong problema. Sapagkat maging sa Bible ay meron pong problema. Chine-check ko, hindi lamang po dito, mga kapatid. Even in the book of 2 Kings chapter 4, you will find out there's another mother there, a Shunammite. Not a Shulamite, but Shunammite. Okay? From Shunem, ganon.
Kaya tinawag siyang Shunammite. Naalala nyo yung namatay yung kanyang anak at hinanap niya si Elisha. Alright? Hindi na po tayo magpapakalaot-laot doon. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, may problema. Okay? Yung namatay na matagal nang pinagpipray niya na magkaroon siya ng anak, nagkaroon siya ng anak, pero namatay yung kanyang anak. So it's a problem. Okay? And then, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa bawat problema, binibigyan naman ng Diyos ng solusyon. Now, you listen to me now. If you think you are a great mother, don't you forget or consider always that you're gonna have a great problem. Okay? A great man has also a great problem. Hala, pag ano man ang turing mo sa iyo, sasabihin ko sa iyo, meron kang problema. Now, ang nanay ho, mga kapatid, huwag kayong magtataka kung meron kayong problema sapagkat maging sa Biblia, mga kapatid, ang mga nanay ay merong problema. So, let's take a look sa buhay po ni Hannah. Ano ang kanyang problema? Number one, ang kanyang problema, mga kapatid, is her infertility. Hindi po siya nanganganak. Hindi po siya nanganganak. Yeah, that by the time. Okay, yan ang problema niya, mga kapatid. You will notice sa pag-uusap dito, mga kapatid, sa context, makikita nyo na si Hannah po ay nagkaroon siya ng matinding problema sa kanyang pagiging infertile, na hindi po siya nanganganak, mga kapatid. Hindi po siya, sa panasabi ng Biblia, sinarhan ng Diyos ang kanyang womb. So it's a problem. Back in those days, kapatid, ang pinagmamalaki ng tao ay kapag marami silang anak. Ang pinagmamalaki ng babae, iyan po'y karangalan ng babae na ang babae ay maraming anak. Back in those days. You see, pero ngayon, mga kapatid, kahirapan na ang maraming anak. Lalong-lalo na, wala kayong trabaho. You know, may nagpadala sa akin kanina, sabi niya, ang sagwa naman ng kantang ito. Kaibigan ko, mga kapatid, na hindi naman gaano siyang gwapo. Pero ang kanta, mahirap maging pangit. Sapagkat maraming babae, ang pinipili ay gwapo kahit walang trabaho. Sabi niya, ang magandang babae, ang pinipili ay gwapo kahit manluloko. You see? Pero ang pangit, hindi pinipili kasi pangit nga. Pero, alam niyo mga kapatid, yung pagiging pangit, hindi problema. Di ba? Di ba? So you understand? So dito mga kapatid, meron ho siyang dalawang problema. So ang problema niya ay hindi siya nanganganak. You know, yung pagiging, God, pagdating mga kapatid sa ganitong klase, yung fertility and infertility, kapatid, it's makikita mo rito yung sovereignty ng Diyos. God is a sovereign God. And the second thing about this, maliban sa siya ay hindi na nanganganak, may karibal pa siya. You understand that? Maliwanag po dito sa Biblia. At yung karibal niya, mga kapatid, ay maraming anak. At because karibal niya po, mga kapatid, look in verse number 5. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah. Mahal ni Elkanah si Hannah. But the Lord had what? Shut up her womb. Number 6, itong problema niya. And her adversary. Alright, did you notice that? And her adversary also what? Provoked her sore. Ibig sabihin, iniinsulto siya na pupunta-punta siya doon sa templo para manalangin, pero sabi, I can imagine, wala naman po yun dito, mabuti, nasa imagination ko lang. Kaya sabi ko, I can imagine. Okay? Now, huwag kayong gaano magtayo ng doktrina rito sa sabihin kong ito. But you know what I'm saying? Pupunta siya sa templo, mananalangin, nabigyan siya ng anak, and then pagbalik niya, wala pa rin siyang anak, and then ganito, wala pa rin bunga, you know. So, pinuprovoke siya ng karibal niya. It's a big problem, kapatid. You know, like what I've said, mga kapatid, na back in those days, na ang pinagmamalaki ng mga babae ay marami kang anak. But you know, God is a sovereign God. Listen now, ang nakakapagtaka, mga kapatid, yung hindi naman mag-asawa, ay nagkadikit lang, ay nagkaanak na. May mga babae na wala namang asawa, pero may anak.
Anybody? Hello, mic test. Yeah, pero yung mag-asawa na maayos naman sa harapan ng Diyos, pero tandaan po natin mga kapatid, marami sa Biblia, I can tell you by names, kapatid. You see, just like this one here, just like, you know, asawa ni Abraham, si Jochebed, lahat ng mga taong ito, mga kapatid, mga kababaihan, they were righteous women, pero matagal po sila nagkaanak, o yung iba sa kanila hindi na nagkaanak. I tell you what, God is a sovereign God. He knows what is the best for you, and what He will, He will. What He wills, He will. He's a sovereign God. Alam niya, hindi ko maintindihan sapagkat maraming mga legal na mag-asawa talaga, pero walang anak. Yun namang illegal, maraming anak. But this is one thing I know. You ready for this? All right. Para sa mga walang anak, your value to God is not based on your inability to reproduce. Because God has more concern and might have the best plan for you. Let me tell you something, kapatid. Tandaan niyo, kapatid. Maaari, kapatid, na wala kang anak, pero bibigyan ka ng Diyos na aalagaan ng sobra pa sa iyong anak. You see, you understand? Marami ka magiging, sa tawag natin doon, foster children, mga ganon, whatsoever. You see, napakarami ngayon, mga kapatid. Do you understand that? Napakarami ngayon na mga bata na wala ng magulang. I'm telling you, pag sinabing magulang, wala na nag-aasikaso sa kanila, pero I'm telling you, bibigyan ka ng Diyos ng mga bata o bibigyan ka ng Diyos ng aalagaan. You understand that? Now, listen to me now. You remember Abraham Lincoln? The 16th president of the United States of America. He was raised by his stepmother. But imagine, marami ho siyang failure sa buhay niya, mga kapatid. Until ng 1860 ay dumating and became the 16th president of the United States of America. Alam mo, sabi niya, mga kapatid, eto ang sabi niya, all that I am and hope to be, I owe to my angel mother. All that I am and hope to be, I owe it to my angel mother. You see, yung nagpalaki po sa kanya. So you understand that? So, maaari hindi po natin nakikita ang kalooban ng Panginoon, pero tandaan po natin, God is a sovereign God. Alam niya ang kanyang ginagawa. But yung ating inability, your inability to reproduce is natural value. Huwag mong ipavalidate. If you know your value, you don't need other people to validate you. Did you hear me? If you know your value, you don't need other people or any person to validate you. God knows your value. And your value to God is not based on your inability to reproduce. Sana po makikita po natin, ang dapat makita po natin yung kalooban ng Panginoon. Ang sinasabi ko lamang po rito, mga kapatid, mula sa sinabi ko sa inyo kanina, 2 Kings chapter 4, may problema ang mother. May problema. Lahat ng ariin po natin, ariin ninyo mothers, yes, may problema ako. Back in that chapter, the Shunammite woman, nang namatay yung kanyang anak, at hinanap niya po si Elisha. At nung nasumpuan niya si Elisha, pinasalubong ni Elisha sa pamagitan ng kanyang servant, salubungin mo ang babaeng yan. At tanungin mo siya, is it well with you? Alright, there are 3 questions na kinakailangan sagutin po ng babae. Alright? Is it well with you? Second question, is it well with your husband? Is it well, number 3, with your children? You see that? Now, I'm simply saying, mga kapatid, na kung ikaw ay isang asawa, you think
na you have the inability to reproduce, tandaan mo, hindi lamang po ang tungkulin mo ay iyong anak. May asawa ka pa rin. You see, meron ka pa sa sarili mo. Is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with your children? You see, your children, your pagkakaroon ng anak ay hindi lamang yun ang concern mo. The whole family is your concern. Yourself is your concern. Tingnan mo muna sarili mo. Kumusta ang sarili mo? Ano ang buhay mo ngayon? Nakakalungkot man sabihin, pero ang daming mga babaeng gustong magkaanak ay hindi nga masikaso ang buhay niya. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng anak ay yung sarili mo kitang-kita ng Panginoon na hindi mo masikaso? Maaaring magiging miserable lamang ang iyong anak kung bibigyan ka ng Panginoon ng anak. But what I'm saying right now is, huwag ka lamang mag-focus sa magkakaroon ng anak o hindi pagkakaroon ng anak at sasabihin mo sa Panginoon, bakit ginanito mo ako, Panginoon? No, sir. Baka merong ipapaasikaso sa iyo ng Panginoon ng sobra pa sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng anak. You've got to put that in your mind. Na maaaring merong magre-rear ka. Katulad sinabi ko nga po sa inyo, imagine na itong stepmother ni Abraham Lincoln, siya pang nagpalaki sa kanya and he became the 16th President of the United States of America. Imagine that. Maaaring kung ang nagpalaki sa kanya yung kanyang nanay, baka hindi siya naging presidente ng Amerika. Pero imagine, mga kapatid, napalaki siya ng kanyang stepmother. Do you understand what I'm saying? So that is your problem. Saying, mga kapatid, na ang bawat nanay ay may kanya-kanyang problema. Maaring iba man ang problema mo ngayon, hindi man katulad ng problema ni Hannah, pero may problema ka na mabigat. Maaring ang problema mo ay yung husband. Maaring ang problema mo ay yung anak. You see? So you understand that? But listen to me now. Makikita nyo na kapag ka merong problema ang isang tao, tandaan po ninyo na meron ding Diyos. And when you are at your worst, don't miss this. When you are at your worst, God is at His work. Just be sure, kayong may mga bata, kayong may mga anak, just be sure that when you plan to raise your children in your home, be sure that God is at home in your heart. Don't you ever try to raise children in your home when God is not at home in your heart. Dapat kasama po lagi natin ang Diyos. Minsan pinaalis natin ang Diyos, winawala natin ang Diyos. Grabe na ho ang pag-atake ng emotion sa buhay natin na hindi na halos natin mapainitan, madala ang ating mga anak sa simbahan. Dahil lang sa pag-iingat natin. Dahil lang sa sinasabi natin, ayoko mahawaan, ayoko kung ano mangyayari sa aking mga anak. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Sapagkat nawawala na po ang Diyos. Listen now, don't you miss this. When you are at your worst, God is at His work. Hindi ho nawawala ang Diyos kung isasali mo lang, except the Lord, build a house. They labor in vain, they that build it. So that's a problem. There's a problem. You see, wag ho tayo magtaka. Maraming problema. Wag lamang, si Hannah, doon siya nakaisip. Mamaya, titignan natin kung ano ang nangyari sa kanya. Alright? And so, yan ang una niyang problema. May problema siya, imagine, may problema siya, inability to reproduce. And the second problem is her rival. Okay? Hindi lang nga magkaanak, may kasosyo pa. At yung karibal niya, yan yung maraming anak. Kung sino pa yan. Pero sabi ng Biblia, listen, mas mahal ni Elkanah si Hannah. Kung sino ang mas mahal ni Elkanah na si Hannah, siya pa yung walang anak. At yung hindi niya minamahal, siya pa yung But listen, we're serving a sovereign God. All right? Listen to me now. The next thing, makikita po natin dito, ang nanay ay mayroong problema.
Then the second thing, mothers should have priorities. All right? Now, let's take a look dito po sa buhay po ni Hannah. All right? And si Hannah, nung ang gawain ni Hannah, mga kapatid, ay siya po ay laging pumupunta sa templo. That is from verse number 7. Pababa, mga kapatid, may kita nyo, lagi siyang pumupunta sa templo. And isang araw, napagkamalan po siya ni Eli na siya'y nakainom, siya ay lasing. Sapagkat pag nandoon po siya sa templo, siya po'y nananalangin na gumagalaw lamang ang kanyang bibig at hindi po naririnig ang kanyang tinig. Are you following me? And so nung nakita ni Eli siya na ganun lamang, gumagalaw yung kanyang bibig, napagkamalan, nalasing siya. Sabi niya, umuwi ka na, huwag ka nang uminom, at ikaw ay nakainom lamang. Sabi niya, no, my Lord, yan ang tawag niya kay Eli, the priest. Sabi niya, hindi ako lasing. Ako lamang ay merong malungkot na puso. Malungkot ang aking damdamin sapagkat hindi ako binibigyan ng Diyos ng bunga ng anak. Kaya ako nandito, nananalangin ako, napagkalooban ako ng Diyos ng anak. And so, Eli, sabi ni Eli, ganun ba? Umuwi ka na at pinakinggan na ng Diyos ang iyong panalangin. So, umuwi si Hannah. He got inside. He got out. He got out very happy. He got in sad. He got out glad. Why? Because he prayed to God. Look at her priority, mga kapatid. Bagamat may problema siya, pero yung kanyang problema ay hindi nakahadlang sa kanyang prioridad. Alright? Now listen, hindi pa nagtatapos po doon, mga kapatid. Think about this. Nanalangin siya, yun ang lagi niyang ginagawa. Ang priority niya ay ang Diyos, ang priority niya ay pumunta sa templo ng Diyos, ang priority niya ay kausapin ng Diyos. And because of that, ang ginawa ng Panginoon sa kanya, dininig ang kanyang panalangin at pinagkalooban ho siya ng kanyang hinihingi. So, by that time, dumating ho ang panahon ng paghahandog. Feast of the Tabernacle, naghahandog po sila, mga kapatid, at doon si Elkanah, yung kanyang reliyosong asawa, ay pumupunta rin po para maghandog. So by that time, niyaya niya ngayon si Hannah, sabi niya, halika, sumama ka sa akin, at pupunta tayo doon para maghandog. You understand? Si Hannah ay hindi po siya sumama kay Elkanah. You will notice in verse number 22. All right? Now, by the way, in verse number 20, the Bible says, wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son and called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. Now notice what the Bible says here in verse number 20. Wherefore it came to pass, when the time was come. In other words, kapatid, the Bible says, in the process, most of the time, ay makikita niyo po yun sa Bible, yung salitang in the process of time. Now, it's so important, kapatid. Now, give it a sound. All right. Now, in the process of time. Now, the first point na binigay ko po sa inyo, kapatid, is that Hannah has a problem. But listen to me now, ang kasunod na makikita natin, in the process of time. Now, time will come. Dumating ho ang pagkakataon. Maliwanag ho ang sabi ng Biblia sa verse number 20. Alright? Na siya po ay dininig na ng Panginoon. Nung siya nagkipag-usap lagi sa Panginoon. You see the process. Where is the process, mga kapatid? Alright? Nandito si Hannah. I just want you to understand.
para makita niyo po na kung saan man kayo, bagamat tinatanggap ng mga nanay ngayon na may problema kayo, pero anong nangyayari sa problema ninyo? God is still processing the problem. Your problem, God put your problem in a process. In a process of time. So, may panahon, kapatid, binibigyan ka ng proseso ng Panginoon. Diyan sa proseso na yon, yan yung panahon na hindi, maraming mga mothers na hindi naiintindihan ang proseso ng Diyos, kaya nagkakaroon ng away sa loob ng tahanan. But listen now, in the process of time, wala siyang anak. Anong ginagawa niya? Pupunta siya sa templo. Pagbalik, anong gagawin? Puprovoke na naman siya nung kanyang karibal. Alright? And then akit na naman siya, and then habang dadaanan niya yung babaeng kanyang karibal na maraming anak, pinoprovoke na naman siya. You see, now, you will understand, mga kapatid, kung kayo ang nasa kalagayan ni Hannah, anong iisipin ninyo? Ano ba naman itong buhay na ito? Wala ka nang anak, ganito pang ginagawa sa iyo. So you understand what I'm saying? But listen, that's the process of time. Because Hannah is going to rear not an ordinary person, but a prophet of God. She's gonna bear a child. At yung kanyang ipapanganak na bata, kapatid, ay hindi ordinaryong bata. That's why kinakailangan ni Hannah na maging strong. And so, nung lumabas na yung bata, mga kapatid, she has to win. Kinakailangan alagaan niya, i-win, pangalagaan niya na mabuti, pakainin niya, palusugin niya, turuan niya. Now, you understand? Look at verse number 21. And the man Elkanah, what? In all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice. So, it's a tradition, kapatid, na kinakailangan lang gawin taon-taon. It's a yearly sacrifice. Okay? Now, I hope you're following me. And that is his vow. Vow po yan ni Elkanah. Alright? But, notice in verse number 22, Hannah went not up. Lahat ng miyembro ng pamilya ay sumama kay Elkanah. Pero si Hannah at saka si Samuel ay hindi sumama. Alright? Nag-decide si Hannah na hindi ako sasama para mag-offer ng sacrifice. I'll stay at home. Mag-i-stay siya for what reason? Alright? Verse number 22. I will not go up until the child be what? Weaned. And then I will bring him that he may appear before the Lord and there abide forever. This is her priority. Ano yung priority niya? Yung kanyang anak. Ang Panginoon, yung kanyang anak. Ang Panginoon, yung kanyang anak. Bakit? Sabi niya, hindi ako aakyat hanggat yung bata ay hindi fully weaned. Naalagaan na uso. Now, let me give you an idea about that. You remember Paul and Timothy? Now, naalala niyo si Paul na sinabihan niya si Timothy na simula nung bata, thou hast fully known. Bakit? Mula nung bata ka pa. Bakit? Sapagkat natutunan mo yan sa iyong nanay. Natutunan mo yan sa iyong nanay at sa iyong lola. Yan ho ang winning. Yan kung paano wini-win. Hindi lamang po physical, but also spiritual. Yan po ang totoong winning. So nakikita niyo po yung process of time, kapatid. In the process of time, maaaring napakahirap po yung proseso, mga kapatid, na maaaring ngayon, may problema ka, maaaring hindi ka sinasagot ng Panginoon. But listen, let me tell you something. Maybe your problem is still in the process of time. God is dealing with it. Huwag mong sasabihin na walang ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Huwag mong unahan ang Diyos. And God knows the best for you. What is the best for you? Huwag mong sasabihin, eto na ba, parang sinusumpa mo na ang sarili mo sapat hindi nangyayari ang gusto mo. No!
Nawa ang mangyari ay may gusto ang Diyos. Ang gusto ng Diyos ang mangyari sa buhay mo at hindi yung gusto mo. Sabi ko sa inyo, God is a sovereign God. So, nanalangin siya in the process of time. Look at her priority. Yes, makita nyo, ito yan, choosing the best and the best. Choosing the best for the best. Makikita nyo, kapatid, hindi naman masama pupunta doon sa templo para mag-sacrifice, mag-offer ng sacrifice. Pero hindi sumama, sino? Si Hannah at saka si Samuel. Bakit? Hanggat hindi pa siya fully win. I can imagine, kapatid. Hindi ko man sinasabi na huwag muna dadalhin sa simbahan ng iyong anak. Pero sinasabi ko, mga kapatid, ang win dito ay katulad ng sinabi ni Paul kay Timothy. Tinuruan ka ng mabuti ng iyong ina. Kaya kilala mo ang Panginoon. Kaya alam mo nung bata ka pa. See, look at that. Ngayon ay ginamit si Timothy, naging matinding partner ni Paul sa ministry. Why is that? Because he's fully win. So you understand? Now here's the thing, kapatid. Ano ang priority natin, kayong mga nanay? Notice here na si Hannah, bagamat nagkaroon siya ng problema, pero mayroon siyang priority. Yung priority ay hindi dapat ma-overwhelm ng problema. Hindi dapat ma-override ng problema. Hindi dapat mawala at matanggal. Anumang klaseng problema dumapo sa akin basta't ako magtitiwala sa Panginoon at alam kong merong gagawin ng Panginoon. So in the process of time, minsan naiinip tayo na hindi natin nakikita ang solusyon sa problema natin. Hanggang kailan ko aalagaan ang aking anak? Hanggang kailan ko pagsasabihan ng aking anak? Hanggang kailan ko ititrain ng aking anak? Hanggang kailan ako magtitiyain sa aking anak? Well, there is a process of time. Maaring hindi lamang dinidil ng Diyos yung iyong anak. Maaring ikaw mismo ay dinidil ng Diyos. Sapagkat ikaw'y huhubog. Alam nyo, marami sa atin nagsasabi, yung anak ko is slow learner. Totoo kaya yon? Alin ang mas kapanipaniwala? Yung slow learner na anak o yung slow teacher na magulang? Hindi kaya kaya yung anak mo ay slow learner kasi yung magulang ay slow teacher. Aralin yung mabuti, mga kapatid. Kaya hindi gaanong natututo yung anak kasi hindi matututo yung magulang. If God is dealing with you, if God is teaching you something, then you've got to learn from God. What is your priority? Think and consider your priority. Bilang isang nanay, may problema. Pero bilang isang nanay, may priority ka. Ano ang priority mo? Listen now. Ilang oras ang ginugugol mo rito compared sa ginugugol mong pagsasalita sa iyong anak? Hindi ba habang nandito ka, habang may tinatanong yung anak, kanina ka pa dyan eh. Anong kanina ka pa dyan? Naaasar ka kasi ayaw mong maistorbo ka rito. Kapatid, napakadelikado nito. Nauunawaan nyo ba na dalawa lang kayo sa kwarto o sa bahay ninyo pero marami kayong kachismisan? Bakit? Naka-video call kayo eh. Akalain mo, mapatid, yung nasa pakamalayong lugar nakikialam sa pangyayari mo dito. So you understand that? And yet yung anak mo ay wala siyang natatanggap na salita mula sa iyo. Ano ang priority mo? Bilang isang nanay, si Hannah, bagamat nagkaroon siya ng problema, matagal siyang hindi nagkaroon ng anak, but naunawaan niya yung proseso ng Diyos, kaya meron siyang priority at ang kanyang pangunahin sa kanyang pagiging ina ay ang Diyos.
Yes, maganda ang mag-offer. Yes, maganda ang mag-sacrifice. Yes, maganda ang pumunta sa templo. Pero aalagaan ko muna ito at dadalhin ko sa templo. At pag dinala ko ito sa templo, iiwanan ko na siya dyan sapagkat yan na ang pinakatrabaho niyan sa templo. In fact, that's the last message. That's the last point in my message. Look at her plan. Ano ang plano niya? Ipinangako niya na pagka ako binigyan ng Diyos ng anak, mananatili siya sa templo ng Diyos. At pagka dinala ko na siya sa templo ng Diyos, hindi ko na siya paglalaban ng damit. Hindi ko na siya papapalansyahin. Hindi ko na siya susubuan. Hindi ko na siya... So you understand? Pag dinala mo sa temple ng Diyos, pabayaan mo. I mean, hayaan mong matuto siya ng trabaho. Now listen, kinakailangan lang may matuto. Pag sinabi mo nagsusuko ka ng buhay sa Panginoon, hayaan mong turuan ka ng Diyos kung ano ang buhay mo para sa Panginoon. Do not spoil your children while they are serving the Lord. Look at her plan. Sabi niya rito, I will bring him that he may appear before the Lord and there abide forever. Mananatili siya dyan. Look in verse number 25 and number 27. For this child I prayed. Ito yung pinanalangin kong anak. And the Lord hath given me my petition which I asked of him. Therefore, that's a closing word. Closing statement. Also I have led him to the Lord. As long as he liveth, he shall what? Be led to the Lord, and he worship the Lord there. Hindi yung dadalhin mo sa Panginoon, dadalhin mo sa templo, ipaglalaba mo pa sa templo, ipapamalansya mo pa sa templo, pakainin mo hotdog sa templo, mag-iimot-imot kayo sa templo. Last Friday night, kausap ko yung ilang mga preachers. Andiyan si Brother Francis. Kausap ko si Brother Francis, Pastor Louie, Brother Michael, Brother Christian, Brother sa San Carlos, Marlon. Sabi ko sa kanila, alam mo, ngayon iba na ang motivation ng maraming preachers ngayon, kaya nahihirapan sila sa gawain ng Panginoon. Walang ibang nagpupush sa amin noong araw, ako personally, walang ibang nagpupush sa akin para lumabas, para mag-win ng soul, maliban sa impyerno. Ayokong mapunta ang tao sa impyerno. Ayokong mapunta ang aking mga kaibigan sa impyerno. Ayokong mapunta ang aking mga kamag-anak sa impyerno. That's why I'm winning souls. Hindi ako mag-win ng souls sapagkat maayos ang kinain ko kanina, maayos ang damit ko, maayos ang sasakyan ko, maayos ang may mga blessings ako. No, sir. Maglalakad ako kahit malayo. In fact, sinasabi ko sa kanila, there was a time in my life na sumakay ako sa jeep, na pagsakay ko pa lamang maupo ako, hawak ko ang Biblia ko, hawak ko ang tracts ko, tinitignan ko yung mga kasakay ko habang lumuluha ako. And that's the time na sinimulan ko ang preaching sa sasakyan. Hanggang sa isinare ko na sa marami ko ng mga kasamahang preachers at ginawa na rin nila. Sapagkat sabi ko, hindi ko pababayaan ang mga taong ito na walang narinig sila sa akin. Kaya maniwala sila sa hindi, I'll preach. Sinasabi ko, magaling ang driver natin, pero maaring yung kasalubong natin ay hindi magaling. Sakaling mabangga tayo ngayon at may mamatay sa atin, sa sino mong mamamatay dito, tiyak nyo na ba na kayo patutungo sa langit? Bago man mangyari ang lahat, meron akong ibabahagi sa inyo.
And so you understand what I'm saying? Do you have a plan? Maliban sa pagkita ng inyong mga anak, kung paano, nung Friday, may kinounsel din ako. Sabi niya, Pastor, ready na akong mag-asawa. Tinanong ko kung magkano ang sweldo niya sa probinsya. Sabi niya, 400. Sabi ko, paano kayo bubuhayin nito ang kanyang asawa sa 400 pesos? Mag-aarkila ng bahay, magkukuryente, magtutubig, pagkain, paano? Sabi niya, Pastor, sabi ko sa kanya, meron ka bang iniisip na sideline na maliban dyan sa trabaho mo, meron ka pang ibang pandagdag sa budget mo? Sabi niya, meron naman po, Pastor. So magkano man may dadagdag? Sabi ko, kahit siguro mga 200, para lamang maging 600, okay na yon. Okay. Ang tanong, pangalawang tanong, yung nililigawan mo ngayon, handa na kaya siyang mag-asawa? Sabi niya, Pastor, pagka-graduate niya raw. Anong year niya na ngayon? Second year. Ilang year ang kinukuha niyang course? 4 year. 4 years. 4-year course. Okay? Now, so sa madaling sabi, may 2 years pa. Pero alam niyo ba, sabi ko, alam mo ba, na dito sa probinsya, na pagka-graduate ng anak, pagtatrabahuhin pa yan. Bakit? Para makabawi man lamang yung magulang. That's the plan ng mga magulang. Kaya nga pinag-aral kita para makatulong ka man lamang sa amin. So mga ilang years pang itutulong niya. So ilang years pang, sabihin natin 1 year. O kaya naman pwede naman mag-asawa kayo at habang nagtatrabaho ka siya, pero yung sweldo niya, ibibigay niya sa magulang niya, pero habang nagsasama kayo. So you understand? Maraming mga magulang na ang plano nila sa kanilang mga anak ay makapagtrabaho para kumita at makabalik sa kanila. At you understand? Parang gagawin po nilang tagahanap buhay yung kanilang mga anak para sa kanila. So, whatever it is, mga kapatid, whether it's a good plan para to earn money, to make money, para pagtrabahuin nyo pagkatapos mag-aral, mga kapatid, but my question is this, ano ang plano nyo sa inyong mga anak maliban sa kumita ng pera? Meron pa bang iba? Ano ang ibang plano nyo sa inyong mga anak maliban sa kumita ng pera? Now, the answer will depend on your priority. Did you get that? The answer will depend. Naunawaan niyo mga kapatid na maraming mga nanay ang istrikto, grabing ka-istriktuhan sa mga anak para makapagtapos. Pero hindi para makapagsimba. Hindi para magbasa ng Bible. Come on, talk to me if you can. Hindi para mag-soul winning. Hindi para magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Marami tayo, mahigpit tayo ng mga ipinatutupad sa ating mga anak patungkol sa edukasyon sa labas, pero walang edukasyon sa Diyos. But look at this mother right here. Ano ang kanyang priority? Bagamat may problema siya, pero hindi siya tumigil. Diyan ako hanga sa nanay, sa mga nanay. Ang mga nanay, ugali talaga ng nanay na hindi sila titigil hanggat hindi nangyari ang gusto nila. Pero salamat naman sa Panginoon kung yan ay para sa Panginoon. Na kahit na may problema ako, pero hindi kayang adlangan ang problema ko pagka ako'y merong Diyos. Sapagat alam ko na ang solusyon sa problema ko ay nasa aking Diyos na pinaglilingkuran. Check your problem and check your priority and your plan. A good mother has a good plan. Did you realize that? Bagamat may problema tayo, pero dapat may plano. Anong plano natin? Anong plano mo bilang isang ina? Anong plano mo habang pinapalaki mo, habang pinadididi mo ang iyong anak? Anong plano mo habang wini-win mo siya? Anong plano mo sa kanya? Meron ka bang naiisip na plano sa kanya? Consider it. Think about it. You see? It's so sad na pagka lumaki na yung anak, sabi ko nga kanina I like yung binasa ko, sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid. Ang first room ng kanyang ang first room niya ay ang womb ng kanyang ina. Okay? Ang unang doktor niya ay kanyang ina. Ang unang thermometer niya ay daliri ng kanyang ina. Ang unang sakyan niya ay likod ng kanyang ina. Ang unang
restaurant niya ay yung breast ng kanyang ina. So you understand that? Pero mga kapatid, pag lumaki na, nagtatanong na. At ang nakakalungkot ngayon, alam niyo yung gusto mangyari ng mga bata ngayon? For 17 years, nakasakasama niyo ang inyong ina. Ngayon gusto niyo nang mamuhay ng independent. Na walang ina. Na parang pagka sinaway kayo ng inyong mga magulang, ay masama na ang loob ninyo. Na pagka pina-stay kayo sa bahay niyo ng inyong mga magulang, masama na ang loob ninyo. Na pagka sinabi, magtuto ka sa ganito at ganito, masama na ang loob ninyo. Because of that, ayaw yun ang pagsabihin na samantalang for 17 years. Remember your first room. Remember your first restaurant. Remember your first restroom. Remember your first teacher, your first doctor, your first thermometer. Nais ko sabihin sa yung unang nagtrabaho sa buhay mo, yan pa rin ang makakasama mo hanggang kamatayan. Now listen, look at her plan. Remember these three things. She's got a problem, but still, the problem did not override her priority. And because she's got a priority, meron siyang plano. I know what is the best for my child. I know what's the best for my son. Sabi niya, I have lent it to the Lord. I prayed for him. Naibibigay ko siya sa Panginoon. Therefore, mananatili siya sa tahanan ng Diyos. Listen now. Marami tayong plano sa ating mga anak. Hindi naman ho masama ng plano natin pag-aralin, pagplano natin, magtrabaho ang anak natin. Hindi po yan masama. But listen to me now. Ang masama, yung hindi natin isama ang Diyos sa plano natin. Listen. The best, if you have plan, priority, and plan, the best thing that you can give to your children is not possession, nor education. But the best thing that you can give to your children is what? Faith. Because if they have faith, faith is what? Seeing what others cannot see. Let me say this again. Kung bibigyan mo ng faith ang iyong anak, makikita niya ang hindi nakikita ng iba. You are giving and making him able to see the big picture of life. Ay, problema kapatid, ilan sa mga bata ngayon na lumalaki na ignorante sa buhay? Hindi nila makita ang totoong buhay. Bakit? Wala silang pananampalataya. Ang makita lamang nila ay yung nandiyan sa harap nila. But what is behind that? Hindi na po nila makita. And the only way to see that is through faith. Remember, last passage in the book of Hebrews, chapter 11. You remember Moses? In chapter 11. In verse number 24, I want you to look at this and I want you to underline your Bible, mark it. Because like what I've said, faith is the most important thing that you can give to your children. Again, not possession, not education, but faith. Why? Because even Moses, in verse number 24 of chapter 11 of the book of Hebrews, are you with me? By faith, who? Moses, when he was come to what? Years, yung lumaki na siya. Nung lumaki na, tandaan nyo, si Moses ay nirear po yan ng isang godly mother, kapatid. But, listen, the Bible says, when he come to years, nung lumaki na po siya, nagkaedad na po siya, refused to be called the son of what? Who is Pharaoh, king of Egypt? But he refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
Na sana, kapatid, mayaman din siya. Look at this. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he had what? Respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as what? Seeing him who is what? Invisible. Kapatid, listen now, mothers, mga magulang na nandito, kapag ka binigyan natin ng tamang pananampalataya ang ating mga anak, makikita nila ang hindi nakikita ng iba. At ipinapakita mo sa kanila ang malaking picture ng totoong buhay ng tao. Minsan ang nakikita lang, nakakalungkot, sabi ko nga po sa inyo ngayon, karamihan ngayon ng mga millennials, wala kayong ibang nakikita kundi milk tea. Cake. Wala kang ibang nakikita kundi blueberry cake, strawberry cake, lahat ng mga sweets. Yeah. Yan lamang ang nakikita ngayon. Kaya kahit na magsweldo kayo, 1,500, wala pa rin kayo maibigay sa Panginoon. Bakit? Kulang pa sa Coke ninyo. Kulang pa sa milk tea ninyo. Kulang pa sa pang Starbucks ninyo. So you understand? Because you cannot see the big picture of life. The only thing in life that you can see is milk tea. Nakakalungkot mga kapatid, sapagkat imagine si Moses, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, esteeming the reproach of Christ rather than the riches in Egypt. Boy, I'm telling you, grabing yaman kapatid ng Egypt, pero especially in those days. Pero sabi ni Moses, no. Mas pinili ko pa yung reproach ni Christ. Why is that? Sabi niya, alam kong temporal lang ang bagay na ito. Kapatid, kung grabing pinipili mo ang milk tea, baka huling inom mo na ng milk tea. What is next? The next, pagkatapos mong inumin yung milk tea, ang sunod na niya ay eternity. Pero ang tanong ko sa iyo, ano ang pwede mong makuha sa eternity? I-enjoy sa eternity. Nag-i-enjoy ka pagpasok mo ng Starbucks, nag-i-enjoy ka sa Cheryl's Best, nag-i-enjoy ka sa milk tea na mga restaurant or whatever, nag-i-enjoy ka sa hotdog, whatever. But listen now, after that, isang click, inatake ka sa milk tea. Anong kasunod? Eternity. Now, ang tanong ko ngayon, anong may enjoy mo at anong ininvest mo sa eternity? Mothers, yan ho sana ang maipaliwanag natin sa ating mga anak. Let them be able to see the big picture of life. Hindi lamang hanggang milk tea. Milk tea rito, iced coffee rito, Coke sa harap. Brethren, wives, mothers, three things. I know you have problems. But don't forget that you must have a priority. And let your priority work out your plan. Hindi dapat magkahiwalay yung priority mo sa plano mo. In fact, kung papahintulutan mo ang mag-accomplish ng plano mo ay yung priority mo, hindi mawawala ang Diyos doon. I hope this message is clear. Like what I've said, be sure
then when you plan to raise your children in the home, be sure that God is at home in your heart. Then raise your children in the home. Am I clear? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless your people this morning, oh God, as they come to the altar, as they come to your throne. Speak to them. Encourage them. Sino man dito, mga Panginoon, ang mayroong trouble sa kanilang buhay. Meron silang problema. Let them know, oh God, that they are all in the process of time. And in the process of time, you will reveal what is the best for them. Let them understand the message, oh God, this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to the throne of God this morning. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat sa mga anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Nakita niyo po, Panginoon, ang kanilang karaingan. Narinig niyo po ang kanilang karaingan, O Diyos. Nawa po'y maging maliwanag po sa amin na kayo po isang sovereign God. You do what you will. And what you will should be our will. And what you will for us, oh God, is the best for us. Kaya po, O Diyos, hayaan niyo na magkaroon po kami ng masunuring puso sa anumang niluloob niyo po para sa amin. Salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo ang bawat isa na lumapit po sa inyo. Naway nakita po namin lahat, especially sa mga mothers, Panginoon. Just like Hannah, though she was in trouble, but she knows her priority and her plan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat mother na nandito ngayon na naway, lagi po nilang iisipin at kukonsider ang tatlong bagay nito. Hindi man po nawawala ng problema, pero hindi rin po mawawala sa priority. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin sa inyong salita na nahayag ngayon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.